Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Pasintabi po sa lahat ng mga kumakain. Ipinapangako ko sa sarili ko at kahit itaga ko pa sa bato, ay hindi na ako gagamit ng banyo sa labas ng bahay ko sa tuwing tinatawag ako ng kalikasan. Kahit pa sobrang sakit na ng tiyan ko, ay mas pipiliin ko pang mamatay na lang sa sakit kaysa makibanyo sa ibang lugar. Uuwi ako kapag nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Kaya naman bago ako lumabas ng bahay, ay tatambay muna ako sa loob ng banyo at magbabaka sakali na makapagbawas. Hindi naman ako ganito dati. Nagsimula lang ito nang dahil sa nakakadiri at daig pa ang sumabog na bomba na diarrhea na lalaking iyon. Ako ay nasa edad na 29, maliksi, malusog, malakas ang pangangatawan at hindi naman maikakailang maganda ang aking panlabas na itsura at maging ang aking kalooban. Nagtatrabaho ako sa isang malaking kumpanya ng soft drinks dito sa bansa at medyo may kalakihan din ang aking kinikita. Para sa akin, hindi ko nakikita ang sarili ko na magpapakasal o kaya'y magkakaanak. Marahil ay madami na akong nasaksihang mga babae na ikinasal at pagkatapos ay parang naging impyerno ang buhay nila. Napakadami ko na ding nakitang mga bata na nakaririndi dahil sa sobrang tigas ng mga ulo. Siguro naman karamihan sa atin ay nakakita na ng mga batang nag-iiyak at naglulupasay sa sahig ng mall dahil sa hindi nasunod ang gusto o luho nila. Sa totoo lang, kapag nakakakita ako ng ganon, gusto kong paluin, hindi lang ang mga bata, kundi ang kanilang mga magulang. Hindi ba nila maturuan ang kanilang mga anak na umintindi at hindi nila madisiplina? Karamihan sa mga kakilala at kaibigan ko ay nagtatanong kung bakit daw hindi man lang ako nakikipag-date. Gayong halos isa daw akong perpektong kandidata bilang isang mabuting may bahay. Medyo kakaiba daw na hindi ako nakikipagrelasyon dahil madami daw silang natutunghayan na mga lalaking umaaya at nagtatanong ng number ko, pero ni minsan wala pa daw akong pinakilalang lalaki sa kanila. Talaga bang single ka? Bakit hindi ka nakikipag-date sa mga lalaki? Paanong nangyari na wala ka pang kasintahan? Ilan lang yan sa mga paulit-ulit na tanong sa akin ng mga lalaki. At ang paulit-ulit kong sagot naman sa kanila ay ganito. Alam nyo, hindi ako naniniwala sa pagpapakasal. At kaya hindi ako nakikipag-date ay dahil alam kong maaring sa kasal ang patunguhan nito. Ayoko naman saktan at paasahin ang lalaking magiging karelasyon ko. At ayoko din naman na makipagrelasyon ng fling lang. Masyado kong nirerespeto at mahal ang sarili ko. Kaya imbes sa lalaki ko ituon ang atensyon ko, mas maigi pang sa sarili ko na lang. Kumbaga ay self-love. Pati rin ang mga malalapit kong mga kaibigang babae, pareho din ang mga tanong at pareho din naman ang mga sagot ko sa kanila. Madalas nilang ginagamit ang mga katagang mawawala na sa kalendaryo ang edad ko. Isang araw, tumawag sa akin ang malapit kong kaibigan para makipagkita. Sa tono ng kanyang boses sa telepono ay tila ba napaka-excited niya na makita ako at hindi siya makapaghintay. Na-curious naman ako kaya nakipagkita ako sa kanya. Nagniningning sa tuwa ang mga mata ng kaibigan ko nung makita niya ako. Ruby! Alam kong ayaw mong makipag-date at maikasal pero nakahanap ako ng lalaking magpapabago ng isip mo. Bigyan mo ng kahit saglit na pagkakataon ang lalaki na ipapakilala ko sa'yo. Subukan mo lang kahit ngayon lang, sige na. Kilig na kilig niyang sabi sa akin, sabay kurot sa tagiliran ko. Bago ko pa man masabi ang palagi kong sagot sa kanya, bigla siyang nagsalita ng, Teka, bago ka humindi, hihingi ako ng isang maliit na pabor sa'yo. Ang lalaking ikinukwento ko ay ang kuya ko at gustong gusto ko na makilala mo siya. Girl, meron na yung sariling negosyo, may 2 sasakyan at natitiyak kong magugustuhan mo siya. Mabait si kuya at alam kong kilala mo siya. Bagay kayong 2 at alam kong magkakasundo kayo. At kung hindi mo siya magugustuhan, doon ko masisiguro na seryoso ka nga talaga sa sinasabi mo at pangako,
Pagkatapos nito, hindi na kita tatanungin tungkol sa pakikipagrelasyon o pakikipag-date. Para siyang sales lady na kinukumbinsi ang customer na bumili ng product. Hay, paano kaya to? Labag talaga sa loob ko na gawin yung hinihingi niya. At batid niyang hindi ako kumbinsido. Nang biglang nagpuppy dog eyes siya at nagmamakaawa. Dahil bumenta sa akin ang kanyang puppy dog eyes at mukhang wala akong kawala. Kaya naman napapayag na niya ako. Subalit, sinabihan ko siya na hindi ako mangangakong magugustuhan ko ang kuya niya, pero para sa kanya ay makikipagkita ako. Naku, hindi na ako makapaghintay na magkita kayo ni kuya. Alam mo ba, nung ipinakita ko ang picture mo ay talaga namang gustong-gusto niyang makita ka sa personal. Pwede ka ba ngayong Sabado, Tanong niya sa akin. Halos nagtititili siya sa tuwa habang tinitext niya ang kuya niya. Akala mo nga siya iyong makikipag-date. Dumating ang araw ng Sabado. Mas nauna akong nakarating sa lugar na pagtatagpuan namin at naisipan kong umupo malapit sa bintana. Nakita ko siyang bumaba ng kanyang sasakyan at wala nga talaga siyang pinagbago kung ikukumpara sa mga litrato na ipinakita sa akin ng kaibigan ko. Naka-polo shirt siya at naka-khaki pants. Mukha naman siyang mabait. May itsura naman. Sa isip-isip ko habang tinitingnan siya papasok sa loob ng restaurant. Inialok niya ang kanyang kamay at ngumiti. Hello! Bungad niya sa akin. Ngumiti ako at kinamayan ko naman siya. Salamat at dumating ka. Napakadaming kwento ang narinig ko tungkol sa iyo mula sa aking kapatid. Dagdag pa niya. Umorder na kaming dalawa at pansin kong may kalakasan siyang kumain. At hindi ko naiwasang kumunot ang noo ko ng kaunti. Pasensya na, hindi kasi ako nakapag-almusal. Kanina pa ako nagugutom, sabi niya sa akin. Natapos kaming kumain at nagpatuloy sa pagkwentuhan tungkol sa buhay namin at sa iba pang mga bagay. Hindi ko inaakala na may enjoy ko ang set-up date naming dalawa. Umorder pa kami ng dessert na may kasamang tea at coffee. Sa totoo lang, siya ang halos nagsasalita sa aming dalawa. At nung lumipas ang isang oras, pansin ko na parang pinagpapawisan siya. Medyo kakaiba iyon dahil aircon ang buong restaurant at maski ako ay giniginaw sa lamig. Kada minutong lumilipas ay mas dumadami pa ang pawis na tumutulo sa kanyang muka. Tinanong ko kung ayos lang ba siya at sinabi na bigyan ko daw siya ng ilang minuto at nagpaalam na pumunta ng banyo. Sumagot ako ng okay. 10 minuto na ang lumipas, wala pa din siya. 15 at 20 minuto ay wala pa din. Kaya naman naisipan kong pumunta sa banyo para katukin siya nang bigla siyang lumabas. Nagulat siya at nagkatitigan kami ng ilang segundo nang bigla siyang humaripas ng takbo palabas ng restaurant at sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Nagulat ako at nagtaka kung anong nangyari. At tila ba ay nakalimutan niya na kasama niya ako sa sobrang pagmamadali niya. Hindi man lang nagpaalam. Kung emergency man iyon, sana man lang sinabihan niya ako. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Tinawagan ko din ang kaibigan ko pero maging siya ay walang ideya sa mga nangyayari. Hanggang sa bigla na lang akong nakarinig ng "Ah!" Sigaw ng isang babae galing sa banyo. Sa sobrang lakas nito ay napatingin ang mga tao sa kanya at napatakbo din ang manager. Pati ang mga taong nakaupo malapit sa banyo, napatayo sa kanilang mesa at nagsisisigaw sa galit. Takang-taka ako sa mga nangyayari kaya nakiusisa na din ako. Habang nagkukumpulan sila, nakita ko na itinuro ako ng isang babae. Biglang lumapit sa akin ang manager ng restaurant. Ma'am, nasaan na po ang asawa niyo na kasama niyo kanina? Tanong niya sa akin. Ha? Hindi ko iyon asawa at umalis na mga ilang minuto na ang nakakalipas. Sagot ko sa kanya. Biglang nagtaas ng boses ang manager at sinabing bakit daw umalis nang hindi man lang inaayos ang gusot na ginawa niya. Anong gulong sinasabi mo? Wala akong kaalam-alam dyan sa ipinaparatang mo. Pagtataray kong sambit sa manager habang nakataas ang isang kilay. Walang modo tong manager, sa isip-isip ko. Sinabi niya na sumama daw ako sa kanya at ipapakita niya sa akin ang ginawa ng kasama ko. Sinundan ko siya at naku po, hindi ako makapaniwala sa nakita ko.
Napanganga ako at biglang inilagay ang kamay ko sa bibig ko. Nagkalat ang mga tissue sa loob ng banyo at may mga duming nagtalsikan sa lapag at sa pader. Bumaha din ang loob na halatang galing sa toilet bowl ang kulay brown na tubig. Pansin ko din na umabot na ang tubig sa labas ng banyo. Ah! Nakakadiri! Nakakasulasok! Nakakasuka! Hindi ako nag-iinarte at nagmamalabis. Talagang horror sa mata na kung sino man ang makakasaksi sa senaryong ito na iniwan ng lalaking iyon. Ang daming mga tao ang napiling umalis na lamang sa restaurant at huminto sa kanilang pagkain dahil hindi nila masikmura ang amoy at nakakadiring itsura at brown na tubig na kumalat na sa labas ng banyo. Nahahalata ko din na pinag-uusapan na ako ng mga tao dahil halos lahat sila ay nakatingin sa akin. Hiyang-hiya ako nung mga oras na iyon. Ma'am? Ma'am, kailangan pong panagutan niyo ito. Sambit ng manager. Hindi ko pa rin maisip kung anong gagawin ko. Bakit ako? Hindi ako makapag-isip ng maayos at blanko ako sanhi ng pagkahiya at pagpanik. Sa isip-isip ko ay, linisin ko na lang. Hindi ko napansing binigkas ito dahil ang buong akala ko ay kausap ko ang sarili ko. Habang nakatayong parang estatwa malapit sa banyo. Ang sumunod na nangyari ay inabot ng manager ang mop, timba at gloves sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at tiningnan yung manager ng may pagkabigla at inihawi niya ang kamay niya sa direksyon ng banyo. Tinulungan naman ako ng tagalinis ng restaurant at inabot kami ng halos kalahating oras para tanggalin ang bara at ang brown na tubig na umapaw sa restaurant. Kumapit sa damit ko ang nakakadiring amoy. Nung matapos na kami, doon na ako unti-unting natauhan at nawala ang pagkalutang ko. Bakit ko nilinis to? Dapat tinawagan ko ang kaibigan ko para ibalik niya ang kapatid niya dito nang malinis niya ang kababuyang iniwan niya. Bakit ko nilinis yun? Kung pwede din naman akong magbayad ng danyos para sa perwisyo na ginawa niya, may pera naman ako. Parang sasabog na ang utak ko, kakaisip at nung papalabas na sana ako ng restaurant ay hinarang ako ulit ng manager at sinabing kailangan ko daw bayaran ang in-order namin. Anak ng... Pulang-pula na ang mukha ko at nagpapawis na ang kamay ko sa sobrang kahihiyan ko nung araw na iyon. Binayaran ko ang kinain namin at akala ko pwede na akong umalis. Ngunit humirit pang muli ang manager na dapat ko din daw bayaran yung in-order nung 3 taong umalis sa restaurant nang hindi nagbabayad. Can this day get any worse? Nung nakauwi na ako, halos 2 oras akong naligo at nagbabad sa tubig. Madaming beses akong nagsabon ng katawan at nag-shampoo ng buhok ko. Hindi din ako nakakain ng hapunan nung gabing iyon dahil naalala ko ang itsura ng banyo. Yung dumi niya na may halo pang buo-buong gulay. Pasensya na po sa mga nagbabasa pero ganun talaga ang natatandaan ko. Dahil wala akong gana kumain ay humiga na lamang ako sa kama. Ngunit hindi rin ako makatulog. Biglang tumunog ang cellphone ko at nakita kong tumatawag ang kaibigan ko. Girl! Kumusta? Anong nangyari? Hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi ang kapatid ko at hindi rin tumawag. Kasama mo ba siya? Nagbago na ba ang isip mo tungkol sa pagbo-boyfriend at kasal? Magkwento ka naman, dali! Ramdam ko ang tuwa at kilig niya habang tinatanong niya sa akin iyon. Ikinuwento ko sa kanya ang buong nangyari at hindi siya makapaniwala. Humingi siya ng pasensya para sa ginawa ng kapatid niya. Maiintindihan daw niya kung magagalit ako sa kanya. Pero syempre hindi naman ako nagalit dahil wala naman siyang kasalanan. At tila ba ay mas galit pa siya kaysa sa akin dahil sa ginawa sa akin ng kuya niya. Sinabi niyang hindi daw niya papalagpasin ang nangyari at siya na daw bahala sa kapatid niya. Ibinaba na din niya ang tawag. Kalaunan, ikinuwento ng kaibigan ko na sumakit daw ang tiyan ng kapatid niya dahil sa kinain sa restaurant. Baka daw dahil sa bilis ng pagkain niya o kaya ay baka may panis na nakain. At nung nagbawas daw siya, marami daw siyang nagamit na toilet paper at dahil puno na daw ang basurahan, sinubukan daw nitong i-flush sa kubeta. Hindi daw ganon kalakas ang tubig
Kaya ilang beses pa niya itong na-flush hanggang sa bigla na lang daw bumara at umapaw ang tubig kasama na ang dumi niya. Dahil hindi tumigil ang tubig, lumabas na din daw ang tubig sa banyo. Kaya hindi na niya alam ang gagawin. Nataranta na daw siya at dahil sobrang nahihiya siya ay nagmadali na siyang lumabas at dali-daling umalis ng restaurant. Nais daw nitong humingi ng tawad sa akin kaya lang nahihiya siyang magpakitang muli nang dahil sa nangyari at wala daw siyang mukhang ipapakita sa akin. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo at sobrang irita din ang tono ng boses niya habang nagkukwento. Sinabi niya na hindi niya hahayaang makatakas ang kapatid niya sa kahihiyang ginawa nito. Napasigaw pa siya sa inis ng, "That nagkalat pa ng explosive chocolate sauce sa labas? Walang Tawang-tawa ako sa kaibigan ko at sinabi ko sa kanya okay na sa akin at huwag na siyang magalit. Sinabi niya pa na kung may gusto akong gawing paghihiganti sa kapatid niya ay siya na mismo ang gagawa. Wala naman akong maisip dahil wala naman akong balak gumanti. Ilang linggo na ang nakalipas. Base sa kwento niya, nakaisip siya ng isang paraan. Kumuha siya ng 2 dosenang itlog at inilagay sa timba at hinayaang mabulok. At nung nabulok ay ibinuhos niya ito sa loob ng sasakyan ng kuya niya. Nagkataong ding hindi ginamit ng kuya niya yung sasakyan, kaya naman nakulob sa ilalim ng mainit na araw at mas masangsang ang amoy. Kinabukasan daw ay nagsisisigaw ang kuya niya at parang may giyera sa bahay nila. Dagdag niya, inabot daw ng halos 1 linggo ang kuya niya sa paglilinis dahil napakahirap daw alisin ang umaalingasaw na amoy ng bulok na itlog. Tingnan natin kung may makikipag-date sa kanya at sasakay sa sasakyan niya. Siya, buong pagmamalaki ng kaibigan ko habang ikinakwento niya ang buong pangyayari. Akalain mo yun? Salamat sa kaibigan kong matamis at nakakatawang paghihiganti. Kaya lang, kagaya ng amoy ng bulok na itlog sa sasakyan ng kapatid niya, nahihirapan din akong alisin sa memorya ko ang alaala at ang karumal-dumal na itsura ng banyong iyon. Lalo na pag pumupunta ako ng banyo sa labas para magwiwi. Madalas mag-flashback ito sa akin at sa tingin ko, I am scar for life. Pangalawang video. Nakilala ko po sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko ang dati kong kasintahan na dapat sana ay mapapangasawa ko na. Naalala ko noon habang nasa duty ako ng resto bar na pinapasukan ko. May dumating na grupo at sakay sila ng mga mamahaling sasakyan. May isang lalaki siguro na nasa 40 na ang edad, naka-t-shirt, short at tsinelas, ang bumaba sakay ng isang kilalang sports car. Tinatawag siyang bossing na makasama niya, kaya doon ko napagtanto na siya ang boss ng grupo. Halos 10 beses ata ako nagpabalik-balik sa mesa nila dahil paulit-ulit niya akong tinatawag para umorder ng alcohol. At sa tuwing lumalapit ako sa kanya, palagi siyang nagpapasalamat sa akin. Nung natapos na sila at magbabayad na siya, pinalapit niya ako sa kanya at personal niyang ibinigay ang tip para sa akin na nagkakahalagang 1,000. Sabi niya, "Napakasipag mo, ma'am. Sobra kami nagpapasalamat sa maganda mong serbisyo. Ilang ulit kaming umorder pero ni minsan hindi namin nakita na sumimangot ka sa amin. Nilagay ko din ang number ko sa papel na hawak mo. Kung ayos lang sa'yo, ay gusto ko sana makipagkaibigan." Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko nung mga oras na iyon. Nahihiya, natutuwa at medyo nabigla ako. Pero nagawa ko pa din sumagot ng, "Wala po yun, ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Maraming salamat at balik po ulit kayo dito sa amin." Napakalaking bagay ng ibinigay niyang tip sa akin dahil naipandagdag ko iyon sa pambayad sa inuupahang bahay namin ng mga magulang ko. Gusto ko siyang tawagan nung mismong gabing iyon. Kaya lang ayoko namang isipin na easy to get ako, kaya medyo nagpakipot ako at minessage ko lang siya pagkaraan ng 3 araw. At nagkapalagayan kami ng loob hanggang sa naging opisyal na kaming magkasintahan. Nung unang date naming dalawa, sobra akong namangha dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatungtong ako sa isang mamahaling restaurant, hindi bilang isang waitress, kundi bilang isang customer.
May nakita pa nga akong isang artista na kumakain doon. Binilhan din niya ako ng mga bagong sapatos at damit sa mall. At nagrenta din siya ng isang condo unit para sa aming dalawa. Nagsimula kaming tumira ng magkasama kahit hindi pa kami kasal. Sobrang ganda ng tanawin mula sa 34th floor ng unit namin at palagi kong pinapanood ang pagsikat ng araw tuwing umaga. Tanaw na tanaw ko din ang Makati at kahabaan ng EDSA. Parang nawawala ang lahat ng problema at alalahanin ko kapag nakikita ko ang magandang tanawin. Nung nag-propose siya sa akin, hindi ako nagdalawang isip pa na sumagot ng oo. Wala naman akong nakikitang dahilan para hindian ang alok niya dahil bukod sa mahal namin ang isa't isa, ay unti-unti kong natutupad ang pangarap ko sa tulong niya. Hindi naman kami nagmamadaling magpakasal, kaya pumayag ako nung sinabi niyang sa 1 taon na lang kami magpakasal. Wala naman iyon sa akin dahil nakatira naman kami sa iisang bahay na parang mag-asawa. Kaya lang makalipas ang 6 na buwan, nung kami ay na-engage, nakatanggap ako ng isang friend request sa social media ko mula sa isang taong hindi ko kilala. Ako yung taong pag may gustong kumaibigan sa akin ay ina-accept ko agad nang hindi man lang nag-iisip. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa taong iyon. Nakakagulat ang sinabi niya sa akin. Ayon sa kanya, isa daw kriminal ang fiancé ko. Kasangkot daw siya sa mga ilegal na pasugalan, pagpuslit ng mga ilegal na produkto, at iba pang hindi legal na pinagkakakitaan ng salapi. Nabiktima din daw ng fiancé ko ang kapatid niya at ngayon daw ay nakakulong ito. Sumagot ako na baka maling tao ang tinutukoy niya dahil mabuting tao ang pagkakakilala ko sa fiancé ko. Tinanong niya ako kung niyaya ba ako magpakasal ng nobyo ko at kung sinabihan daw ba ako na sa susunod na taon na lang magpapakasal dahil may kailangan pang asikasuhin. Dagdag pa niya, pinapirma daw ba ako ng mga dokumento at sinasabing kailangan iyon sa pagpapakasal namin. Nagtataka ako kung paano tumugma ang mga tanong niya. Unti-unti na akong kinutuban dahil naalala kong pinipilit niya akong pumirma nung nag-propose siya sa akin. Dahil wala akong ideya sa mga iyon at dala na din ng labis kong kasiyahan, hindi na ako nag-atubili na pirmahan iyon. Hiningan ko siya ng mga ebidensya upang malaman kung nagsasabi siya ng totoo o niloloko lang niya ako. Pinadalhan niya ako ng mga litrato at ilang dokumento bilang ebidensya. Nakita ko ang mga litrato ng fiancé ko kasama ang kapatid ng taong kausap ko. At sa mga litratong iyon, makikita mo na tumira sila sa iisang bahay kagaya naming dalawa. Ayon pa sa kanya, pinapirmahan din daw ng mga dokumento ang kapatid niya at nakasulat daw sa mga ito ang ilang mga iligal na gawain. Kaya nung nagkaroon ng hulihan ang mga pulis, ang nakasuhan daw ay ang kapatid niya dahil ito ang nakapirma sa dokumento. Natuklasan daw nila na hindi lang ang kapatid niya ang naging biktima ng fiancé ko, kundi maraming babae na daw ang nakakulong dahil dito. At isa pa, madami daw dinidate ang fiancé ko at isa lang ako sa mga babae niya. Takot na takot ako nung malaman ko iyon, kaya agad akong umalis ng kondo at umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Bukod sa tuliro, hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko. Bigla akong napaluha at biglang nagpanik dahil alam kong hahanapin ako ng fiancé ko kung wala ako sa kondo. Dahil nangingibabaw ang pagmamahal ko sa fiancé ko, kaya naman binigyan ko ng benefit of the doubt. Kaya naman nami-message ko siya para tanungin kung totoo ba ang mga paratang sa kanya. Kagaya ng inaasahan, itinanggi niya ang lahat ng iyon at sinabing huwag daw paniwalaan ang mga naninira sa kanya at sa relasyon naming dalawa. Ipinadala ko sa kanya ang lahat ng mga litrato at ilan pang ebidensya. Hindi lang daw pagkakaintindihan ang nangyari at sabi pa niya, pineke daw ang mga dokumentong ipinakita ko sa kanya. Sinabi niya na umuwi na daw ako para daw maipaliwanag niya at mapatunayan niyang walang katotohanan at puro pagbibintang lang ang lahat ng iyon. Mukhang gusto daw siyang gantihan nung kapatid ng babaeng nakarelasyon niya dati na nagnakaw sa kanya kaya naging dahilan kung bakit nakulong ito.
Nang dahil sa nangyari, sobrang nagalit daw ang kapatid nito kaya ngayon ay naghihiganti at sinusubukan sirain ang imahe niya at ang relasyon naming dalawa. Nung narinig ko ang paliwanag niya at ang malambing niyang boses, para akong tangang nagpadala sa mga salita niya. Nagdalawang isip ako na baka nagsasabi nga siya ng totoo. Gulong-gulo ako nung mga oras na iyon. Sa tingin ko mas mabuti kung makipagkita ako sa kanya para malinawan na din ako. Kung totoo ang mga paratang sa kanya ay makikipaghiwalay na din ako ng personal. Pero kung hindi naman ay personal naman akong hihingi ng paumanhin dahil pinagdudahan ko siya. Bala ko sanang sa presinto kami magkita pero ang sabi niya ay sa kondo na lang daw. Kaya naman sumagot ako ng okay. Nung nakarating na ako ng kondo, nakangiti niya akong sinalubong at sinabihan niya akong maupo muna sa sofa. At habang nagsasalita siya para magpaliwanag, parang may naaninag akong anino na parang may tao sa likuran ko. Kaya naman hindi ko napigilang lumingon at laking gulat ko nang may nakatayo na isang lalaki at bigla akong hinawakan at tinakpan ang aking bibig. Nagpupumiglas ako at nakita kong tumakbo sa direksyon ko ang aking fiancé at pinipigilan niya akong gumalaw. Dala ng determinasyong makatakas, nagpumiglas ako ng buong lakas at natabig ang isang vase na nasa lamesa. Nakita ko ang mga pira-pirasong bubog ng salamin at ang tubig na natapon galing sa natabig na vase. Nakaramdam ako ng panghihina. Yung chemical na naamoy ko ay unti-unti nang umeepekto hanggang sa ako'y nawala ng malay. Ang huling naalala ko bago ako nawala ng malay ay may tinakip silang panyo sa aking bibig, vase, bubog at tubig. At nagising na lang ako na nasa ospital kasama ang mga magulang ko. Na nakatitig sila sa akin na puno ng pag-alala ang kanilang mga ekspresyon at mugto ang kanilang mga mata. Sinagip ako ng mga magulang ko. Paano nila ako nailigtas? Pumunta ako ng condo unit, ngunit hindi ako nag-iisa at nagpasama ako sa aking mga magulang sa kadahilanang kinukutuban at natatakot ako na baka may mangyari. Ngunit sinabihan ko ang mga magulang ko na mag-intay sa lobby at pinaalam din sa gwardiya ng kondo na posibleng nasa panganib ako at tumawag agad ng pulis. Ako at mga magulang ko nakipag-ugnayan sa gwardiya na kapag hindi ako tumawag pagkatapos ng 10 minuto ay akyatin na nila ako sa unit dahil baka may kung anong mangyari sa akin. Dahil hindi nakatanggap ng tawag ang mga magulang ko pagkatapos ng 10 minuto, nakipag-ugnayan ang ibang gwardiya sa iba pang gwardiya at maging handa kung tatawag sila ng pulis. 2 gwardiya ang sumama kila nanay at tatay nung pinuntahan nila ako sa unit. Nung kumatok sila ay napakatahimik at walang sumasagot. Subalit, kumatok ng malakas ang gwardiya ng kondo at sa wakas, binuksan ng fiancé ko ang pinto. Tinanong agad ng gwardiya kung nasaan ako at ang sagot ng fiancé ko ay hindi ako umuwi at wala daw ako doon. Doon na nagalit ang aking mga magulang at nagsisisigaw at sapilitang binuksan ang pintuan. Hinanap nila ako sa loob at nakita nila akong nakahiga sa sahig ng banyo. Agad na tumakas ang fiancé ko at ang kanyang kaibigan. Hindi rin sila naabutan ng mga pulis. Pero pagkatapos ng ilang araw, nahuli na rin ang lalaking iyon na ngayon ay ex-fiancé ko na. Nakapagsampa ka agad ng kaso at natuklasan na meron na pala siyang ulat na mga kaso laban sa kanya. Dahil nagkaroon ako ng trauma sa nangyari nung matapos ang paglilitis at nang nasintensyahan na yung dati kong karelasyon, bumalik kami ng mamagulang ko at ng kapatid ko sa probinsya. At dahil na rin sa takot na balikan niya ako, kaya naman sa probinsya na kami mamumuhay at hindi na babalik ng Maynila. Maswerte akong nakaligtas dahil sa mensaheng nagbabala na natanggap ko. Hindi ko maiwasan minsan magbalik tanaw at naisip ang nangyari dahil sa katangahan ko. Nasilaw ako sa karangyaan na bagay na mayroon siya. Ni hindi ko man lang iniisip kung mabuting tao ba iyon. Bumigay kaagad ako ng dahil sa salapi. Kumbaga, shortcut sa pagiging mayaman. Dahil sa karanasan kong ito, hindi ko maiwasan na sa susunod na may manligaw sa akin,
Titiyakin kong kukuha muna ako ng clearance mula sa pulisya upang tingnan kung may record ba o wala. Gaya ng paghingi natin ng record clearance sa mga gustong magtrabaho upang makasiguro na wala itong criminal record. Kahit nga mamasukan lang ng kasambahay, hinihingan din. Mas maganda na yung nakakasiguro. Sa ngayon natuto na ako at sisiguraduhin kong kikilalanin at hindi magpapadala sa kanilang mga bulaklak na dila. Sa madaling salita, mapababae o lalaki man, dapat hindi tayo pakampante at kilalaning mabuti ang taong magiging karelasyon natin. Maganda na yung nag-iingat. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!